Magandang umaga. Ako po si Cynthia Martal, gikan sa Luzon, from Quirino Province, from the Diocese of Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ako po ay isang laikong misyonero sa Philippine Catholic Lay Mission. Ang maalala ko nung bata pa ako, every Sunday yan, kasama ko yung mga magulang ko na nagsisimba. Elementary days, palagi kaming sumasama sa mga Black Rosary every October. Kasama ko yung auntie ko na katikista. Umuikot kami sa barangay namin para mag-Black Rosary sa mga bahay-bahay. Tapos nung high school na ako, naging active ako sa choir. Graduate ako ng BS Bio. Nagkaturo pa ako dati sa school. Siyempre, gusto ko yung mag-business, parang ganyan. Siyempre, magkaroon ng stable na trabaho or the finances. Pero things change. Ay, makulit ang Diyos. Kaya, dito ako napadpad. Di ba sabi ko kanina, makulit masyado ang Diyos sa akin. So, I've been through trials, sunod-sunod na dagok ng buhay. Nagkasakit ako, yun yung naging imbitasyon ng Diyos sa akin. Yung una is, nag-low back pain ako. And then after that, yun nga, yung Bell's palsy. Then eventually, yung low potassium. Yung sunod-sunod na yun nadagok ng buhay ko. At lost ako. Pero yung puso ko parang may hinahanap pa din siya kung saan ako. Yung pagtuturo is, masaya naman ako doon. Pero something like may kulang. Then eventually, habang doon lang ako sa bahay na mahabang panahon, habang nagpapagaling ako, may sinasabi yung Diyos sa akin na huwag kang masyadong mag-focus kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Meron ka pang pwedeng gawin, may magagawa ka pa. So, nag-active ako sa isang organization, sa SFC pa. Akala ko doon ako papunta, pagiging mission volunteer. Dahil na-attract ako sa mga missionaries. Pero eventually, dito ako napadpad sa PCLM. Pagkatapos ko sa konbento, somewhere December 2015, nung nag-out ako sa convent, sa tinutuluyan ng kapatid ko, merong isang missionary dati sa PCLM, kung saan nagtuserve na siya sa campus ministry. Then, ginakwento niya sa akin about PCLM. Sabi niya, attend ka lang sa mga mission sharing. Tapos, may mga exam din daw, ganyan. Sabi ko, pwede ba ako dyan? So, sabi ko, sige lang, pag-isipan ko lang, pag-discernan ko lang. So, sakto na Holy Week yung time na yon. Pero naka-attend din ako ng mission sharing nila, na inspire ako doon sa mga nakasama ko sa mission sharing. May mga galing kasi sa ibang bansa. Kaya nag-discern ako, Holy Week sa amin. Pagbalik ko sa Manila, yun, nag-exam na. Habang nasa Blessed Sacrament ako, sabi ko, Lord, kung papasa ako sa exam, siguro doon ako. So, pagbalik ko ng April sa Manila, sabi nakapasa daw ako. Then, comes May, punta na kami dito sa Davao for the training. And sabi ko ulit, kasi kaakibat nga na that time meron pa akong dinaramdam. Sabi ko, kung matatapos ko ito, bahala na si Lord. Hindi ko akalain na matatapos ko din yung formation. Since wala na akong mga magulang, both parents ko, mother and father, wala na sila. So nagpaalam talaga ako sa mga kapatid ko. Nagulat lang din ako kasi kumbaga alam mo yung decision sa sarili ko na talagang sabi ko, dahil nga medyo nababagabag ako kung ano pa ba yung na may pwede pa akong gawin. Nung nagpaalam ako sa kanila, nagulat na lang ako na pumapayag din sila. Kumbaga andun yung blessing nila sa akin na mag-undergo. Ikaw ang bahala, sabi nila. Pero very firm talaga yung decision ko na kumbaga ako ang mag-decide para sa sarili ko. At alam ko sa puso ko na kumbaga yung pagsiserve kasi is, yun yung talagang gusto ko. 2016, kami nag-start ng May up to December 11, 2016 din. Ano yung mga na-learn ko? Alam mo yung sa simpleng pagpakain lang ng aso, hindi pala ako as in ganun ka-comfortable or may fear pala ako sa mga ganyan. And good thing lang na yung isang trainee ko ay i-assist ako para makapakain ako sa aso.
Yung unang assignment ko sa Pulilan, Bulacan. Magandang lugar kay Katagalugan man yon. Lugar ng mga magagandan, Bulacan. Sobrang luwang or dami ng mga nagsiserve doon. Yung BEC sa kanila, meron na din kasi naka-experience na sila noon. Meron silang mga sinasabi na dati na to, meron na to. Pero parang hindi pa ganun nakaugat ang BC doon. Although may mga chapels, may mga ganyan. Pero yung mga organization, kanya-kanya lang. Mababait ang mga nasa Pulilan, Bulacan. Mapagmahal sila, very generous. Tapos very welcoming sila, very warm ang pag-welcome nila sa amin doon. Siyempre yung mga kumbaga personal din ako ng mga dreams, no? In fact, meron akong dream board before na gisulat ko. Tapos yung paano ko ito trabahuin, parang ganyan yung aking mindset before. Pero ang Diyos talaga ay napakadakila siya kasi dito pala sa pagiging lay missionary ko, natutuwa lang ako kasi yung mga sinulat ko before, unti-unti siya na nangyayari na hindi ko namamalayan na nangyayari pala siya. So ang ginagawa ko na nga lang ngayon is just to check. Nung nasa mission area ako sa Leyte, sa Pastrana, meron pa rin akong sakit nung pumasok talaga ako sa PCLM. Hindi yun nawala. Yung sakit ko na yun, kasabay yun sa mission. So dumating ako sa point na kasi regular man yung check-up ko since bumababa nga ang aking potassium. Yung time na yun, nakita yung source kung bakit bumababa yung potassium ko. And isa yun sa fears ko talaga na yung maoperahan kasi yun yung suggestion ng doktor na I'll be for operation. Pero one of my greatest fear, yung maoperahan talaga ako. Kaya sabi ko, kung siguro hanggang dito na lang ako, so be it. Pero nag-intercede ang Diyos through yung aking parish priest. At sabi niya, malay mo, madugtungan pa yung buhay mo. Yun yung sabi niya sa akin. Yun yung naging hint ko na kailangan kong i-confront yung fear ko. Yun, nagpa-opera ako. That was 2017 or 18, somewhere ganyan. Pero salamat sa Diyos, kay buhay pa rin ako. Siyempre, wala akong mga relative doon. At the same time, yung finances, once na missionary ka, hindi ganun kalaki ang allowance. Pero God truly provides kasi tinulungan ako ng isang leader din doon para maka-undergo ng some tests. Nilapit niya ako sa DSWD. After my operation, parang nabinat ako baga kasi mulik ako doon, Lenten season din. So inano ko yung sarili ko na magtrabaho kahit fresh. Mga 3 months pa lang ako from operation. Tapos parang hindi ko na kinaya. Andun yung nanay na talagang umalalay sa akin, nag-alaga sa akin. So meron pa rin ipapadala yung Diyos na mag-alaga sa akin kahit nasa mission area ko na alam ko wala akong kadugo doon. Pero sabi ko nga na sila ay second family ko sila. Wala na sa field. So it's somewhat makamis doon sa field. So iba yung life sa field. Mas malapit ka sa mga tao, mas babad ka sa mga tao. Pero as of now, nasa staff ako, sa PCLM pa din, hindi talaga matanggal sa akin yung the love for people eh. Kaya I see to it na nag-visit ako sa mga sponsors ng PCLM para may encounter pa din sa mga tao. And trying my best na magawa kung ano yung trabaho sa office kay sabi ko nga, hindi pala ako pang office girl. Maganda yung huwag kang matakot. Sa akin nun, sabi ko nga, kung ano yung will ng Diyos, yun. Mag-trust ka lang talaga. Plunge into the unknown. Bahala na ang Diyos. Kung ano na yung susunod. Basta tatagan mo yung sarili mo. Huwag manaig yung takot. Go for sa puso mo. Mas makinig ka kung ano yung talagang leading sa'yo ba. Ano sasabihin ko sa kanya? Kaya mo naman pala siya. Bye. Thank you.